atraso. Ang mga resibong nakalap ngayong hapon. Construction worker na kuryente sa trabaho hanggang sa maputulan ng dalawang kamay. Kuryente yan po. Pero ang mga boss daw niya sa trabaho, hugas kamay nga ba? Naku po! Paano na ang paghahanap buhay ni Kuya? Kung sino man ang kontraktor dito. Mahigit 80 milyong piso na road projects sa Bulacan. Dahilan daw ng baka na hindi na humuhupa at ng maputik at baku-bakung daan. Imutok ng mga residente sa tila na antalang mga proyekto. Napakabaho ang naaamoy namin dito dahil tumining na lahat ang mga bura. Ang mga bata dito nagkakasakit na. Beep, beep! Ano na nga po bang plano rito? Ang pag-aksyon ng resibo mamaya na! Susunod! Sumbong ni Joffrey sa resibo na iwasan daw sana ang aksidente kung hindi naging pabaya ang kanilang foreman. Kung di dahil sa kanila, kumpleto sana po ako ngayon. Di kami naghihirap. Abangan mamaya ang inirereklamo ng mga residente sa resibo. Ang road with drainage project na ito na nagkakahalaga ng mahigit 23 million pesos. Resibo, walang lusot ang may atraso. May aksyon, may ebidensya. Resibo, walang lusot ang may atraso. Anumang reklamo, bibigyan tugon. Bawat hinaing at problema, hakanapan ng solusyon. Ito ang Bagong Renew Sandigan, hindi palalampasin ng mga tiwali at maling gawi. Dito, walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hakanapan natin ang resibo. Magandang hapon, ako po si Emil Sumangil. Naaksidente ang isang trabahador sa isang construction site sa Pampanga. Dahil daw sa tindi ng natamong mga pinsala, kinailangang putulin ang dalawa niyang kamay. Makalipas ang 2 taon, hindi pa rin daw abot kamay ang hustisya para sa kawawang biktima. Kuryente yan po. Sa cellphone video na kuha noong 2023, ibinaba ang isang lalaki mula sa ikalawang palapag ng ginagawang bahay. Lapnos ang kanyang balat. Walang tigil din ang pagdurugo ng mga binti at paa. Ito'y matapos makuryente habang nasa trabaho. Dahil umabot na sa laman ang pagkasunog ng balat, kinailangan putulin ang kanyang mga braso. Pati na ang mga daliri sa paa. Makalipas ang 2 taon. Ganito ang sitwasyon ng lalaki na nakilala namin bilang si Joffrey. Hirap maglakad. At ang kanyang asawa at mga anak ang nagsisilbi niyang mga kamay. Gabi-gabi po, parang iisip po parang mamamatay na po talaga ako. Parang giniginawa kong sobrang sakit, kumikirot. Parang sabi ko, baka bukas din ako magigising. Ayaw ko pa po, kasi iniisip po yung 3 ko pong anak, kasi lalo na po, puro babae. Maliliit pa po. Saka tinanong ko po sila kung gusto po nila pa akong makita. Tapos umiyak po sila, sabi nila, gusto pa kahit wala ka ng kamay, sabi sa akin. O sige, hayaan nyo, lalaban ako, sabi ko sa kanila. Nakipag-ugnayan ng resibo sa Public Attorney's Office Region 3. Hanggang ngayon, hindi pa rin daw na isasampa ang kaso makalipas ang 2 taon. Wow! Drainage project daw pero nagdudulot ng baha. Kung sino man ang kontraktor dito. Resibo, walang lusot ang may atraso. Resibo, walang lusot ang may atraso. Construction worker na kuryente sa trabaho hanggang sa maputulan ng 2 kamay. Kuryente yan po.
Makalipas ang 2 taon, ganito ang sitwasyon ng lalaki na nakilala namin bilang si Joffrey. Kahit matagal na panahon na ang lumipas, sariwa pa sa alaala niya ang trahedyang silapit sa construction site sa Pampanga. Nangingisda po ako doon sa baryo. Nagkita po kami nung dating sinasamahan kong foreman na yun. Tinanong po ako kung gusto kong magtrabaho sa kanya. Doon po ako nakapasok sa kanya sa trabaho. Nung pagkatapos po namin magmerienda, naglalagay po ako ng pantukod dun sa slab. Dahil tapos na po yung ginagawa ko, inutos po ako ng foreman umakyat sa taas para ayusin po yung bakal sa slab. Linipat ko po yung isang bakal dahil sumobra ng isa. Tapos po, nung paglipat ko pong ganun, doon po ako nadali, doon sa isang bakal lang. Doon po ako nakuryente. Tila gumuho ang mundo ng kanyang asawang si Claudine matapos malaman ang nangyari. Yung kamay niya po, yung parang nababa po yung balat. Tapos hindi mo po siya makausap kasi dumadaing po, masakit daw po. Parang hindi po niya kami nakikilala. Nang magkamalay si Joffrey sa ospital, dito na niya natanggap ang masamang balita. Sinabing tatanggalin daw po yung puputulan po daw yung 2 kamay ko. Kung di daw po puputulin, ikamamatay ko po daw. Kaya nang hindi na makapagtrabaho si Joffrey, si Claudine na ang inasakan ng pamilya sa paghahanap buhay. Opo, Dad! Kasi minsan, paano tayo kakain, sabi. Paano na yung mga anak natin? Yung araw-araw na pagkain po namin, ang hirap po hanapin. Sana saging! Para mabuhay, dumidiskarte si Claudine sa paglalako ng saging. Pero, minsan, hindi raw niya maiwasang panghinaan ng loob. Minsan, sir, sasabihin ko na parang nagsasawa rin ako, sir. Kasi, bata pa po ako ganito na yung sitwasyon na nararanasan ko. Kaya lang naisip ko rin po, hindi pa po siya na-aksidente, hindi naman po niya kami pinabayaan. Nakakawawa naman po yung mga anak namin. Sumbong ni Joffrey sa resibo na iwasan daw sana ang aksidente kung hindi naging pabaya ang kanilang foreman. Hindi sila nagpabaya, sir. Hindi ako mapuputulan ng kamay kasi hindi nila pinabalot yung kuryente, sir. Hindi sila kumuha ng building permit. Dahil dito, inireklamo ng pamilya ni Joffrey sa barangay Santo Rosario, Pahu, ang foreman at may-ari ng bahay noong August 2023. Ayon sa barangay, hindi nagkasundo ang 2 panig matapos ang 3 pagdinig. Nagbigay raw ang may-ari ng 7,000 piso bilang tulong habang ang foreman naman nagbigay ng 5,000 piso. Pero belta ni na Joffrey, saan naman sila pupulutin ng kanyang pamilya sa halagang iyon? Hindi man lang po ako kinukumustahan. Kahit lang sana pinasyalan ako, yung pinagdala ko nung magiging kailangan ko po. Wala. Buhat nung nangyari, sir, wala. Di sila sumilip. Di po ako pinuntahan. Kaya sobrang sakit po, sir. Kung di dahil sa kanila, kumpleto sana po ako ngayon. Di kami naghihirap, sir. Pwede bang ganun na putol yung 2 kamay ng asawa ko? Ganun na lang daw po yun. Kaya sa parehong taon, lumapit ang pamilya ni Joffrey sa Public Attorney's Office. Gusto nilang magsampa ng civil case para sa sinapit ni Joffrey. Kasi, sir, hindi maayos po sa barangay. Ayan po kasi talaga. Sabi ko, magpatulong ka na sa PAO. July 2, 2025, nakipag-ugnayan ng resibo sa Public Attorney's Office Region 3. Hanggang ngayon, hindi pa rin daw na isasampa ang kaso makalipas ang 2 taon. Ayon sa opisina, natatagalan sila dahil hindi pa raw kumpleto ang mga salaysay mula sa mga testigo. Careful tayo sa pagsasampa ng kaso. Ayaw din natin na hindi tayo handa, lalo sa mga ebidensyang ihaharap natin sa husgado. Kami ay tumitingin sa possibilities na bukod sa kanyang employer ay may iba pa ring merong kasalanan at nagpabaya. Sa kasong inihahanda ng kanilang opisina, balak nilang pagbayarin ng foreman at may-ari ng bahay ng danyos.
Kabilang na rito ang mga ginastos sa ospital, gamot at maging ang arawan sanang sweldo simula ng maaksidente ang biktima. Hindi quantifiable dapat yung mga ganitong pangyayari kasi nasira ang buhay ng ating kliyente. Pero ang court kasi ay magbabase din sa hinihingi mo. So dito maaring base sa actual na nagastos na mayroong mga resibo, yung hospitalization ni Mr. Bondoc at kung ano pa at yung kanyang mga pagdaraanan pang mga rehabilitation kung meron. Makailang ulit sinubukan ng resibo na kunin ang panig ng foreman at may-ari ng bahay. Pero tumanggi silang humarap sa amin at magbigay ng anumang pahayag. Pero hindi nagpaawat ang resibo. July 1, 2025, inilapit namin sa Department of Labor and Employment Region 3 si Joffrey. Base sa kwento niya sa ahensya, malinaw daw na may mga nilabag na patakaran sa construction site. So, alam po ng mga nagtatrabaho doon na merong presence of hazard, no, doon sa lugar na yon in the form of yung kuryente po. Sabi po nung foreman, saka yung iba po, yung mga tao, dapat po daw yung kukuha po sila ng building permit para maayos po yung... Oo. Para balutin po nila yung... Requirement po kasi yun. Bawat construction project, kailangan po mag-submit po ng Construction Safety and Health Program. Requirement po ng LGU yan, no, bago po magsimula ang isang construction project. So nakalagay po doon yung mga safety measures, procedures, yung mga occupational safety and health personnel, no, sino yung first aid, sino yung safety officer. Dagdag pa nila, dapat inire-report agad sa kanila ang mga ganitong aksidente. Marami rin po kasing hindi nagre-report, kaya nga po kami rin ay natutuwa po, no, na nag-report po si Mr. Jeffrey sa atin upang matulungan din po ang ibang mga manggagawa. May mga compensation benefits, may mga remedyo po tayo na pwede pong puntahan ng ating mga manggagawa in case meron pong mapatunayan na negligence or non-compliance ng mga employers pagdating sa lugar ng trabaho. Bilang paunang tulong kay Joffrey at kanyang pamilya, pwede siyang tumanggap ng benepisyo galing sa gobyerno. Pwede po tayong mag-file, kayo po, no, Sir Jeffrey, ng claim for compensation benefits. July 3, 2025, ipinatawag muli ng Dole Region 3 sina Joffrey at Claudine. Handog nila isang livelihood package na nagkakahalaga ng 50,000 pesos. Bibigyan namin kayo ng sari-sari store package with bigasan. So yung ipe-prepare din namin kayo, tuturuan namin kayo kung ano yung gagawin ninyo sa maliit na business na yon para lumago pa. Makatutulong daw ito sa pang-araw-araw ng mga gastusin ng pamilya. Maraming pong salamat sa resibo. Hindi po dahil sa inyo, wala pong makakapansin po sa amin, wala pong tutulong. Siniguro din ng Public Attorney's Office Region 3 na maisasampa na ang kaso sa korte sa loob ng buwan na ito. I'm pretty sure matatapos natin ito kaagad within the month, in a few weeks, para ma-finalize since meron na po tayong draft. Ang hinihintay na lamang po natin ay yung additional na mga witnesses and other evidence. Orientiya po, yan po. Kung minsan, nangyayari talaga ang aksidente, pero kung sumusunod sa tamang patakaran, pwedeng maiwasan para hindi rin makaperwisyo sa taong nagkahanap buhay lang. Lampas leeg na ang mga reklamo ng mga residente sa Bukawi, Bulacan dahil sa baha sa kanilang lugar na hindi na nawawala at malubak na kalsada. Ang dahilan, road projects na tila natenga na at usad pagong ang paggawa. Kailan ito susolusyonan? Dahan-dahang sinusuong ng lalaking ito ang gatuhod na baha. Karga niya ang 65 taong gulang na ina. Kailangan siyang dalhin sa bayan para mapacheck up sa doktor. Pero dahil hindi makapasok ang sasakyan sa binabaha nilang kalsada, walang ibang paraan kundi bitbitin ng lalaki ang senior citizen papalabas ng kalsada. Ang tatay naman na ito, naabutan ng resibo na isinasakay sa lumang styrofoam ang mga anak. Pauwi na sana ang mga bata mula sa eskwelahan pero hindi na raw kakayanin ng bota ang taas ng tubig na naipon sa daanan. Mahirap sa lahat ito kasi
Hindi naman mo gawa ng tama ng kalsada eh. Sanay na ako kami sa bahar ito. Dapat yung tama lang na kalsada. Hindi hanggang leeg eh. Sobra naman ako sa taas yan eh. Ay paano yung mga bata? Ganito na lang kami. Ang inirereklamo ng mga residente sa Resibo, ang road with drainage project na ito na nagkakahalaga ng mahigit 23 million pesos para protektahan ang lugar sa matinding pagbaha. Sinimulan daw ito ng Department of Public Works and Highways Marathon itong taon. Sa loob ng mahigit 3 buwan, ito ang itsura ng kalsada ngayon. Nakalitaw ang mga bakal at hindi sementado ang kalahati ng daan. Higit sa lahat, dahil hindi na pantay ang kalsada, naipon na ang tubig sa mga gilid na eskinita. Wow! Drainage project daw pero nagdudulot ng baha. Ang tubig stagnant lahat. Walang pupuntahan kasi hindi nga properly planned. Pero hindi lang isang kalsada ang kanilang inireklamo. Maging ang bypass road na nagkakahalaga ng mahigit 60 million pesos. From diversion road to rough road, real quick yarn. Sa pag-ikot ng Resibo sa lugar, nagsilabasan ng iba pang mga residente para ilabas ang kanilang hinaing. Mahirap po kasi katulad ko, naghahanap buhay ako. Ito kami ng solusyon. Maraming paperwisyo. Na resibuhan din ang magkakapit-bahay na nagbabayanihan sa paggawa ng alternatibong daanan. Pero maya-maya pa, nahulog sa baha ang isa sa mga residente. Uy! Yan, nadulas. Ayan, anong ginawa nila? Nagkakaroon ng mga sakit ng mga bata rito. Aksidente pa rito. Kagaya niya, misis ko. Edad ko 70. Kaya ako nagretiro sa trabaho sa abroad. Para magpahinga. Tingnan nyo, ginawa nyo sa amin. Kung sino man ang contractor dito. Sino ba ang contractor dito? Hindi kami in-inform. Dapat pinag-meetingan, lahat ng residents dito, pinag-meetingan. Nakita nyo, amigo ko, bumalik tayo. Benta nyo sa akin bahay nyo. Dito kayo tumira. Sa panayam namin sa isa sa mga residente na si Aisha, hindi na raw biro ang abalang dulot ng hindi matapos-tapos na proyekto. Bawat ulan po, pataas po siya ng pataas. Ibig po na dati walang tubig, ngayon hindi na po nawawala, tumataas pa siya. Dagdag pa niya, nagiging banta na ito sa kanilang kaligtasan. Yun po yung lagi sinasabi, antayin nyo bago matapos. Paano po namin naantayin ang matapos? Eh, eto na po na isa-isa nang lumalawit ang problema. May na-aksidente na po. 3 na po namatay sa dulo. At dahil daw itinaas ang kalsada, naipon na ang mabaho at nilalamok na baha sa gitna ng daanan. Actually po, sanay na kami sa tubig. Pero hindi po katulad ngayon na ang tubig nag-steady na po. Kaya panawagan niya at ng iba pang residente sa Potrero. Ang gusto lang namin, yung mayroong kaming linaw kung hanggang kailan kami magtitiis. Alam naman po namin na matagal. Pero alam po namin dapat may second silang option na gagawin kung ganito ang mangyayari. Nakapanayam ng Resibo ang DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Ayon sa kanila, nasa 70% completed na ang mga proyektong ito. Ongoing daw ang paggawa ng road with drainage project habang natigil naman ang diversion road. Ang naging issue natin dito is right of way. Kaya as of now, suspended tayo. Bakit po tayo nagsimula if meron na pala siyang right of way issues? Actually, ma'am, ayan, ang dumadating na lang sa amin is yung funding and yung alignment. We're just here to implement. We're just here to survey, to verify kung saan yung paggagawa ng project. Then doon pa lang natin malalaman na yung mga private property na tatamaan. So before that, we have no idea na tatamaan itong mga private properties na to. Pag-amin pa ng DPWH na disburse o nailabas na ang mahigit kalahati ng milyong-milyong pondo. Mga sir, mahigit 30 million pesos po ang pinag-uusapan natin dito. Pero bakit ganito po ang sitwasyon? Actually, Bukawi Balagtas Diversion Road, funding niya is 2020. Ang disburse natin sa nasa 50% na. Sa Lulumboy, yung road with drainage, so na-disburse naman natin dito is 60% na. We're doing our best na makipag-usap dun sa mga apektadong residente na tatamaan ng project natin.
Inanyayakan ng resibo ang DPWH Bulacan 1st District Engineering Office na bisitahin ang lugar nang makarating tumambad ang maputik at madulas na daan at mga eskinitang lubog sa baha. Sa kanilang pag-iikot, hinarap ng mga opisyal ng DPWH ang ilang residente. Siniguro nilang naka-priority na ang Road with Drainage Project at ang Diversion Road. Ayon sa project head ng Road with Drainage Project, as much as possible po ma'am, pinipilit po natin before expiration, matapos po natin agad to para po magkaroon na po ng access yung mga taong bayan. Para naman sa Diversion Road, hinihintay na lang namin magbigay sa amin ng writ of possession, ma-file namin ng case. And then, kung meron na po nun, tuloy kami sa gawa nun. Konting tiis na lang po kasi pag naman nagawa ito, yung ginhawa naman po na maidudulot nito. ayon naman sa barangay, nakikipagtulungan na sila sa DPWH para agad nang masolusyonan ang right-of-way issue. Kami po ay gumawa ng isang resolusyon sa barangay upang yung mga private road na yun para ma-donate na po yung mga rampa po ng bawat iskinita. Kami po ay nakiusap na sana po ang ma-semento at maayos at pinagbigyan naman po kami ng DPWH. Patuloy na babantayan ng resibo ang mga pangakong binitawan ng ahensya, lalo na't galing sa bulsa ng mamamayan ang milyong-milyong pondo para sa mga proyektong ito. Nararapat lang na ito'y mapakinabangan sa halip na makaperwisyo sa taong bayan. Sama-sama nating ituwid ang tiwali at baluktot, itakwil ang maling gawi at modus na bulok. Walang ligtas ang kabasado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Hanggang sa muli, ako po si Emil Sumangil. May aksyon, may ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel